Nakabulagta akong may malubhang sakit sa bahay, habang ang asawa ko naman ay isinama ang buong pamilya niya para magbakasyon. Bago umalis, itinago pa niya ang aking mga gamot. Nang bumalik sila sa 74 na araw, pagkabukas pa lang ng pinto, siya ay natigilan at nanigas ang asawang iniwan niyang naghihingalo matapos itapon ang mga nagbibigay buhay nitong gamot para lang masayang makapagbakasyon sa Europe habang hinihintay ang araw na makuha ang mana, ay buhay na buhay. Subalit, hindi kailanman inasahan ng sakim na pamilya ng aking biyenan na pag-uwi nila, habang hila-hila ang kanilang mga mamahaling maleta, hindi umaapaw na yaman ang sasalubong sa kanila. Sa halip, isang malagim na bitag ang naghihintay, na magtatapon sa kanila sa ilalim ng tulay sa gitna ng malamig na gabi. Ano nga ba ang tunay na nangyari? Nakaratay ako at hindi makagalaw sa ibabaw ng malambot na kama, sa gitna ng malawak na master bedroom ng isang marangyang condominium sa Bonifacio Global City, BGC, Taguig. Tahimik na tahimik ang kwarto, kaya't naririnig ko ang bawat mahina at hirap kong paghinga. Unti-unting inuubos ng malubhang sakit na ito ang aking lakas. Binabago ako mula sa isang matapang na babaeng bumuhay sa negosyo ng pamilya, patungo sa isang naghihingalong anino. Ang buhay ko ngayon ay nakadepende na lamang sa mga mamahaling imported na gamot na dapat kong inumin sa tamang oras araw-araw. Ang malamig na hanging dala ng habagat na humahampas sa Metro Manila ay sumisingit sa siwang ng salamin na bintana. Kahit na may heater sa kwarto, ramdam ko pa rin ang nanunuot na lamig na tumatagos sa aking mga buto, kasukasuan, at mga ugat. Sobrang sakit ng buong katawan ko. 3 araw na akong hindi makabangon ng mag-isa o makapaglakad man lang patungo sa kusina para ipagtimpla ang sarili ko ng isang basong maligamgam na tubig. Ipinikit ko ang aking mga mata, sinusubukang labanan ang matinding pagkahilo at pagbaliktad ng aking sikmura. Mula sa sala, naririnig ko ang tawanan at masiglang kwentuhan na bumasag sa nakapanlulumong katahimikan ng kwarto ng isang may sakit. Boses iyon ng biyenan kong si Nanay Rosa at ng hipag kong si Dian. Tuwang-tuwa silang nag-uusap tungkol sa mga isusuot nilang damit habang naglalakad sa ilalim ng Eiffel Tower sa Paris, France. Pagkatapos, narinig ko ang tunog ng mga gulong ng maleta na hinihila sa ibabaw ng sahig na gawa sa Nara. Ang asawa kong si Benji ay kumuha pa ng ilang gamit mula sa kanyang opisina sa bahay. Gamit ang natitira kong lakas, iniunat ko ang aking kamay at marahang tinapik ang basong basag sa bedside table para gumawa ng ingay. Umaasa akong may papasok. Makalipas ang ilang sandali, bahagyang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Benji. Nakasuot na siya ng isang makisig na suit at umaalingasaw ang tapang ng kanyang pabango. Tiningnan niya ako ng may malamig na titig. Walang kahit katiting na awa o pag-aalala. Pabulong kong tinawag ang asawa ko. Benji, oras na para uminom ako ng gamot. Pakikuha naman ako ng maligamgam na tubig at yung bote ng gamot sa vanity table. Inihalukip-kip ni Benji ang kanyang mga braso. Humugot ng malalim na hininga ng may inis na ekspresyon. Walang pakialam siyang nagreklamo. Napakapabigat mo talaga. Maya't maya nagpapakuha ng gamot. Gaano ka na ba katagal umiinom niyan? Umubos na tayo ng napakalaking pera. Pero wala namang senyales na gumagaling ka. Diyan ka lang. Mamaya bumangon ka mag-isa at kunin mo. Ang buong pamilya ay abala sa pag-aayos papuntang airport. Walang may oras para pagsilbihan ka ng tuloy-tuloy. Natigilan ako. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadya nang tumulo mula sa gilid ng aking mga mata. Nanginginig ang boses kong nagtanong, "Anong sabi mo? Saan pupunta ang pamilya habang nakaratay ako rito? At may sakit? Sinong magluluto ng lugaw? Sinong kukuha ng gamot ko?" Pumasok si Nanay Rosa mula sa pinto, kasunod si Dian. Ngumisi ang biyanan ko. Puno ng pandidiri ang kanyang tingin, habang pinagmamasdan ang manugang niyang papayat ng papayat dahil sa sakit. Mayabang siyang nagsalita. "Magbabakasyon kami sa Europe. Last month pa, nakabook ang tickets." "Bakit? Porket may sakit ka lang. Kailangan ba naming kanselahin ang matagal na naming pinlanong biyahe? Maiwan ka mag-isa rito sa bahay. Asikasuhin mo ang sarili mo. Kung nagugutom ka, mag-order ka sa GrabFood o Foodpanda. Pati gamot mo, kunin mo mag-isa." Buong taon nang nagpapakapagod si Benji para buhayin ang pamilyang ito. May karapatan din siyang magpahinga at magsaya. Pagkarinig sa malulupit na salitang binitiwan ng sarili kong biyenan, parang piniga ang puso ko. Ang totoo, mula sa marangyang kondo,
na tinitirhan nila hanggang sa trading company kung saan CEO si Benji. Lahat ng ito ay itinayo mula sa sarili kong pera at pawis. Itinago ko ang aking tunay na pagkatao bilang anak ng isang napakayamang pamilya ng mga business tycoon, tinanggap ang papel bilang isang ordinaryong asawa, at nanatili sa likod upang protektahan ang ego at dignidad ng aking asawa. Ibinigay ko sa kanya ang posisyon bilang CEO para maipagmalaki niya ang sarili sa kanyang mga kamag-anak at kaibigan. Ngunit ngayon na nagkasakit ako, itinuturing nila akong pabigat. Isang walang silbing linta. Si Diane, ang hipag kong laging naglalambing sa akin para manghingi ng shopping allowance, ay nakigaya na rin sa kanyang ina. Ate Anika, magpahinga ka na lang ng mabuti rito sa bahay. Oo, mga 1 buwan lang naman kami doon. Huwag ka nang magpa-baby pa kay Kuya Benji. Pagod na siya sa stress sa trabaho. Lahat sila ay bumalik sa sala. Iniwan akong mag-isa sa malamig na kwarto. Nakatitig ako sa kisame habang patuloy sa pag-agos ang mga luha na bumasang lubusan sa aking unan. Ang kalupitan ng mga taong itinuring kong sariling pamilya, na minahal at inalagaan ko ng buong puso, ay napakalinaw na ngayon. Tuwang-tuwa silang naghahanda para sa kanilang marangyang biyahe. Lubos na binabalewala ang katotohanan na kapag wala akong tamang pag-aalaga at gamot sa tamang oras, maaari akong mamatay. Pasado 11:00 na ng gabi. Oras na para pumunta ang pamilya ni Benji sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, para maabutan ang kanilang madaling araw na flight. Sa kwarto, nagsimula ng manakit ng matindi ang sikmura ko dahil lumipas na ang oras ng pag-inom ko ng gamot. Ang sakit ay gumapang mula sa aking tiyan paakyat sa aking dibdib, dahilan upang ako ay humingal. Tumulo ang malamig na pawis ko kahit na napakalamig ng panahon sa labas. Narinig ko ang papalapit na mga yabag ni Benji. Umasa ako na sa mga huling sandali bago siya umalis, gigising ang kanyang konsensya bilang asawa, na mag-iiwan siya ng isang basong maligamgam na tubig at iaabot ang aking gamot, ngunit palaging mas malupit ang realidad kaysa sa inaasahan. Naglakad si Benji papunta sa vanity table, kung saan nakapatong ang mga bote ng gamot kong nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Iyon lang ang kaisa-isang gamot na pumipigil sa pagkalat ng cancer cells ko. Tumutulong para mabuhay ako araw-araw. Ngunit imbes na iabot ito sa kanyang asawa, walang pakundangan niyang winalis ang lahat ng bote sa mesa at malamig na itinapon ang mga ito sa basurahan sa sulok ng kwarto. Ang tunog ng mga plastik na bote na tumama sa basurahan ay matalim at nakakabasag, tuluyang dumurog sa natitirang pag-asa sa aking puso. Nataranta ako, sinubukang bumangon, pero paralisado na ang katawan ko. Sumigaw ako sa matinding kawalan ng pag-asa. Anong ginagawa mo, Benji? Gusto mo ba akong patayin? Ibalik mo ang gamot ko. Nilingon ako ni Benji. Napakalupit at napakalamig ng ngiti sa kanyang mga labi. Lumapit siya sa kama, yumuko, at bumulong sa aking tainga. Ang mga salita niya ay kasing talim ng kutsilyo. Itigil mo na ang pag-iinarte mo, Anika, sabi ng doktor. Wala nang pag-asa yang sakit mo. Ang mabuhay ng isa pang araw ay magdadagdag lang sa paghihirap mo. Mas mabuting mauna ka na para palayain ang sarili mo at pati na rin ang pamilyang ito. Huwag kang mag-alala. Kapag namatay ka na, pamamahalaan ko ng maayos ang kumpanya at aalagaan ko sina nanay at Diane. Lahat ng ari-ariang ito ay magiging akin na. Wala ka ng kinalaman dito. Nanlalaki ang mga mata kong nakatitig sa lalaking naging asawa ko sa loob ng maraming taon, kinikilabutan sa sobrang samang intensyon niya. Hindi lang pala siya walang pakialam, kundi napakalupit niya para unti-unti akong patayin para lang makuha ang buong yaman na pinaghirapan kong itayo. Bago pa ako makapag-react, patuloy na isinaksak ni Benji ang patalim ng kanyang mga salita. Kinuha ko na lahat ng ATM cards mo. Dala ko na rin ang laptop at cellphone mo. Bago ako lumabas, papatayin ko ang main switch ng kuryente at isasara ang balbula ng tubig. Pinalitan ko na rin ang passcode ng main door kaninang hapon. I-enjoy mo na lang ang mga natitirang araw ng buhay mo mag-isa rito. Walang darating para iligtas ka. Pagkasabi noon, tumalikod siya at naglakad palabas. Padabog niyang isinara ang pinto ng kwarto. Makalipas ang 1 minuto, namatay ang lahat ng ilaw sa kondo. Huminto ang heater at aircon. Narinig ko ang tunog ng lock mula sa labas, hudyat na tuluyan na akong iniwan ng pamilya ng biyenan ko, nakakulong sa dilim, lamig at pag-iisa. Nakabulagta ako roon. Natuyo na ang aking mga luha, napalitan ng umaapaw na pagkamuhi. Ang kalupitan ni Benji
ay sumira sa lahat ng hangganan ng pagiging tao. Gusto niyang mamatay ako sa gutom, uhaw, at sakit sa loob mismo ng sarili kong pamamahay. Sigurado siya na wala akong kamag-anak. Dahil sa buong panahong ito, nagsinungaling ako na mahirap lang ang mga magulang ko sa probinsya at matagal na kaming walang komunikasyon. Wala siyang ideya na sa likod ng mahina kong kaanyuan, itinatago ko ang pinakamalaking sikreto sa buhay ko. Nilamon ang kwarto ng napakakapal na kadiliman. Nagsimula ng manalasa ang lamig, at mas lalong tumindi ang pisikal na sakit. Alam na alam ko ang kondisyon ko ngayon. Kapag walang gamot at walang tubig, hindi ako tatagal ng higit sa 24 oras. Hindi ako pwedeng mamatay, nang walang saysay, at kaawa-awa ng ganito. Kailangan kong mabuhay. Mabuhay para ibunyag ang tunay na kulay ng mga taong walang utang na loob. Mabuhay para bawiin ang lahat ng sa akin. Nag-alab ang matinding likas na ugali kong mabuhay. Sinimulan kong ipunin ang natitirang lakas ko. Kinagat ang labi ko para mag-isip ng paraan kung paano ililigtas ang sarili ko. Ang kadilimang bumalot sa marangyang kondo na ito ay para na lang malamig na sementeryo ngayon. Napakainit ng katawan ko dahil sa mataas na lagnat, pero ang mga kamay at paa ko ay kasing lamig ng yelo. Sa tuwing umaatake ang tumutusok na sakit mula sa loob ng katawan ko, kailangan kong kagatin ang labi ko hanggang sa dumugo para hindi ako himatayin. Alam kong kapag ipinikit ko ang mga mata ko ngayon, hindi na ako gigising pa. Kinuha ni Benji ang aking smartphone at laptop, pinuputol ang anumang normal na paraan ng komunikasyon, pero hindi niya inaasahan ang matinding pag-iingat na likas na sa akin bilang isang negosyante. Sa ilalim ng bedsheet, sa pinakasulok ng aking latex mattress, nagtago ako ng isang lumang Nokia keypad phone na sobrang kunat ng battery life, kasama ang isang disposable SIM card na hindi ko pa ginagamit sa publiko. Nakasanayan ko na itong gawin para sa emergency simula pa noong nagtatayo ako ng negosyo, dahil lagi akong nag-aalala sa mga hindi inaasahang panganib. Hindi ko akalain na ang bagay na inaakala kong walang kwenta ang siyang magiging kaisa-isang tagapagligtas ko sa pagitan ng buhay at kamatayan. Nahihirapan kong inikot ang aking katawan, dahan-dahang gumagapang ng paunti-unti sa ibabaw ng kama. Bawat maliit na galaw ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa balat ko. Basang-basa ng pawis ang aking pantulog. Inabot ako ng halos kalahating oras para marating ang gilid ng kama. Pagkatapos ay kinapako ang ilalim ng mabigat na kutson. Nanginginig ang mga daliri ko, naninigas sa lamig, habang nangangapa sa masikip na espasyo. Sa wakas, nahawakan ko rin ang matigas na plastik ng cellphone. Nang makuha ko ito, nakaramdam ako ng ginhawa. Umilaw ng mahina ang monochrome screen nito sa gitna ng dilim. Puno pa ang battery indicator. Nang makita ko ang maliit na liwanag na iyon, umiyak ako. Sunod-sunod na pumatak ang luha ko sa screen. Humugot ako ng malalim na hininga. At isa-isang pinindot ang mga numerong nakaukit na sa isipan ko. Numero na sa loob ng maraming taon. Ay hindi ko pinangahasang tawagan. Ang numero ng aking biological na ama, si Don Arturo. Ang totoo, hindi ako isang ordinaryong ulila tulad ng iniisip ng pamilya ni Benji. Ako ang nawawalang tunay na anak ni na Don Arturo at Doña Carmela, ang mga nagtatag ng isang kilalang real estate at export-import conglomerate sa bansa. Dahil sa ilang insidente, at hindi pagkakaunawaan noong bata pa ako, at para maprotektahan ang dalisay kong pag-ibig kay Benji mula sa panghuhusga dahil sa pagkakaiba ng aming estado sa buhay, pinili kong mamuhay ng mag-isa at itago ang tunay kong pagkatao. Galit na galit ang mga magulang ko noon, pero patuloy pa rin nila akong palihim na pinoprotektahan mula sa malayo. Ginamit ko ang aking personal trust fund para magtayo ng sarili kong negosyo, tinakpan ang mga bakas ko mula sa pamilya ng biyenan ko, at nagpakumbaba bilang isang ordinaryong asawa, para lang makuha ang inakala kong tapat na pagmamahal ng isang pamilya. Ngayon, sa bingit ng kamatayang mismong asawa ko ang nagplano, na-realize ko kung gaano kapratal ang naging pagkakamali ko. 3 beses nagring ang kabilang linya bago sinagot. Kahit hating gabi na, malinaw at puno ng awtoridad ang boses ng aking ama. "Hello, sino ito? Papa, ako ito, si Anika, anak ninyo ni Mama." "Papa, tulungan mo ako." Ang boses ko ay paos, mahina, at pinuputol ng panginginig sa sakit. Tumahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ay may narinig akong malakas na kalabog, parang may nahulog at nabasag. Ang boses ng ina ko, si Doña Carmela. Taranta siyang sumigaw. "Anak ko yan, di ba? Patingin!
Kakausapin ko siya. Sinubukan ng ama kong manatiling kalmado, pero nagbago na ang boses niya dahil sa matinding pag-aalala. Anika, nasaan ka? Anong nangyari sa'yo? Nandito sina Papa at Mama. Ipaliwanag mo sa akin ang sitwasyon mo ngayon. Huwag kang matakot. Nandito kami. Pinigilan ko ang sakit at idinetalye ang sitwasyon ko. Malubha po ang sakit ko. Ikinulong ako ng pamilya ng asawa ko sa kondo dito sa BGC. Pinatay nila ang kuryente at tubig. Itinapon nila lahat ng gamot ko at umalis papuntang abroad. Hindi na po ako makalakad. Pinalitan nila ang passcode sa pinto. Papa, magpadala po kayo ng tao para sirain ang pinto at iligtas ako. Parang awa nyo na. Bilisan nyo. Sobrang sakit po ng buong katawan ko. Walang paligoy-ligoy. Agad lumabas ang pagiging matapang na tagapamuno ng isang conglomerate ng aking ama. Nagbigay siya ng direktang utos. Huwag mong papatayin ang phone mo. Huwag mong ibababa. Papunta na kami dyan. Natapos ang tawag. Mahigpit kong niyakap ang cellphone. Madilim at malamig pa rin ang kwarto. Pero sa puso ko, may nagningas na apoy ng pag-asa at init. Ang lukso ng dugo ay ang pinakasagradong pakiramdam. Hindi tayo pagtataksilan at iiwan sa pinakamahirap na sandali. Payapa kong ipinikit ang aking mga mata. Hinihintay ang liwanag ng buhay na kakatok sa pinto. Kasabay nito, ibinaon ko ang matinding poot na ito sa kaibuturan ng aking puso. Ipinangako ko sa sarili ko na pagbabayarin ko ang mga walang utang na loob na yon. Parang inabot ng ilang siglo ang paghihintay. Patuloy na nanunuot sa mahina kong katawan, ang malamig na gabi ng Maynila. Nagsimula na akong mawalan ng malay. Ang mga masasayang alaala noong bata pa ako kasama sina Papa at Mama ay patuloy na nagpa-flash sa isip ko. Naghahalinhinan sa malupit na mukha ni Benji habang itinatapon ang mga gamot ko. Biglang isang malakas na ingay na yumanig sa buong kondo ang umalingaw-ngaw mula sa sala. Ang nakakabinging tunog ng mga metal cutter na sumira sa katahimikan, sinundan ng mabibigat na yabag sa koridor. Ang malakas na ilaw mula sa mga flashlight ay nagpawi sa matinding dilim sa bawat sulok. Malakas na sinira ang pinto ng kwarto ko hanggang sa bumukas. Napapikit ako sa sobrang liwanag. Sa gitna ng liwanag, nakita ko ang pamilyar na anino. Ang aking ama, si Don Arturo, ang lalaking laging tinitingala at iginagalang sa mundo ng negosyo. Ngayon ay tumatakbo palapit sa kama ko na may namumutlang mukha na puno ng matinding taranta. Sa likod niya ay si Doña Carmela, ang aking ina, kasama ang isang medical team na nakaputi at may dalang mga emergency kits. Diyos ko! Anak ko! Sigaw ng ina ko. Agad akong yinakap habang umiiyak ng humahagulgol. Pumatak ang maiinit niyang luha sa aking pisngi. Dala ang walang hanggang pagmamahal. Nakatayo lang sa tabi ang ama ko. Mahigpit na nakahawak sa kamay ko habang nanginginig ang malalaki niyang kamay. Nilingon niya at sinigawan ang pribadong medical team na tinawag niya. Bilisan niyo! I-check ang vital signs niya. Turukan ng gamot para sa puso. Gawin niyo ang lahat para iligtas ang anak ko. Agad lumapit si Dr. Santos, ang doktor, na matagal nang nag-aalaga sa kalusugan ng aming pamilya. Mabilis niyang chinek ang pulso ko, kinuhanan ng blood pressure, at inutusan ng mga nurse na kabitan agad ako ng swero. Na-shock ang pasyente dahil sa kawalan ng mahalagang gamot at may matinding hypothermia. Kailangan siyang mailipat agad sa private hospital ng pamilya para maipasok sa ICU. Mabilis at maingat akong binalot sa isang makapal na thermal blanket at inilagay sa stretcher. Habang inilalabas ako ng medical team mula sa kondo, nakita ko ang private security team ng ama ko na naka-standby sa koridor. Huminto saglit ang ama ko sa gitna ng sala, pinagmasdan ng buong bahay na malamig at walang kuryente o tubig, nag-aapoy sa matinding galit ang kanyang mga mata. Inutusan niya ang assistant na nasa tabi niya. Mag-iwan ka ng magbabantay dito. Huwag gagalawin ng kahit na ano. Kunin lahat ng CCTV records ng building na ito. Ang lakas ng loob nilang gawin to sa anak ko. Ipapakita ko sa kanila kung anong ibig sabihin ng buhay, pero parang patay na rin. Umatungal ang espesyal na ambulansya. Binabasag ang katahimikan ng gabi sa Kalakhang, Maynila. Mabilis itong tumakbo patungo sa pinakamagandang pribadong ospital sa syudad. Sa loob ng mainit na ambulansya, patuloy na hawak ng ina ko ang kamay ko. Hindi siya tumitigil sa paghaplos sa buhok ko, na basang-basa ng pawis. Nakaupo ng tahimik sa sulok ang ama ko. Namumula ang mga mata niya sa pagpipigil ng sakit at pagsisisi. Sorry po Papa, Mama. Bulong ko mula sa oxygen mask.
Dahan-dahang inilagay ng ina ko ang daliri niya sa labi ko para patahanin ako. Shh! Huwag ka na munang magsalita, anak. Ipunin mo ang lakas mo. Malapit na tayo sa ospital. Nandito sina papa at mama. Wala nang pwedeng manakit sa'yo. Nang gabing iyon, naging matindi ang laban para bawiin ang buhay ko sa loob ng VIP emergency room. Sa tulong ng pinakamodernong kagamitan at mga pinakamamahaling gamot na binayaran ng pamilya ko, unti-unting naging normal ang tibok ng puso ko. Matapos lagpasan ang kritikal na yugto, nakatulog ako ng mahimbing at ligtas. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang taong pagiging asawa at manugang, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng proteksyon. Kumatok na ang kamatayan sa pinto ko, ngunit hinila ako pabalik ng yakap ng aking pamilya mula sa bingit ng hukay. Nagising ako nang tumagos ang mainit na sikat ng araw mula sa malaking bintana ng aking VIP suite. Isang linggo na ang nakalipas mula sa nakakapanindig balahibong gabing iyon. Himalang bumuti ang kalusugan ko sa ilalim ng intensive care ng mga pinakamagagaling na doktor at sa walang sawang pagmamahal ng mga magulang ko. Araw-araw akong pinapakain ng mga pinakamasustansyang pagkain tulad ng nido soup, bird's nest, at premium ginseng supplements na isinabay sa pinaka-advanced na medical protocol. Ngayong umaga, dinalhan ako ng ina ko ng isang mangkok ng mabangong arroz caldo na may manok na Tagalog at shiitake mushrooms. Habang sinusubuan niya ako, malambing siyang nagkukwento ng kung ano-ano para pasayahin ako. Pumasok ang ama ko sa kwarto, may dalang iPad. Kalmado ang mukha niya, pero laging may matalas na tingin ang kanyang mga mata. Hinila niya ang isang silya, naupo sa tabi ng kama, at nagsalita. Anika, tingnan mo, to, na-recover na ng IT team natin ang lahat ng personal accounts mo. Kinuha ko ang iPad at nag-scroll. Pula ang lahat ng notification mula sa bangko na pumasok sa personal email ko. Kasabay nito, nakabukas na rin ang Facebook at Instagram nina Dian at Nanay Rosa. Habang naghihingalo ako sa sarili kong bayan, nagpapakasarap ang pamilya ng biyenan ko sa marangyang pamumuhay sa Europe gamit ang pera na pinagpawisan ko. Sa kanyang Instagram, walang tigil si Dian sa pag-post ng mga photos nila sa mga sikat na tourist spots sa Paris, France. Nakasuot siya ng mamahaling fur coat, may bitbit na Chanel bag na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso at nakangiting nag-post sa ilalim ng Eiffel Tower. Ang caption niya ay puno ng kayabangan. Buhay ay maikli. Dapat i-enjoy ang yaman na ibinibigay ni Kuya. Hindi rin nagpatalo si Nanay Rosa. Walang tigil ang Facebook Live niya. Nagyayabang sa mga kamag-anak nila sa probinsya habang kumakain sa isang Michelin-starred restaurant sa Italy at natutulog sa isang 5-star hotel. Sa isa samga komong seksyon, nang may kamag-anak na nagtanong kung kumusta na ang manugang niyang may sakit na naiwan sa bahay, walang pakialam na nagreply si Nanay Rosa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ginawa na ng pamilya namin ang lahat. Kung hindi na siya gagaling, anong magagawa natin? Malapit na rin kaming umuwi para asikasuhin ang burol niya. Sobrang bait na namin yan. Sa tabi ng mga nakakasilaw na pictures na iyon ay ang mahabang listahan ng mga credit card statements. Ginamit ni Benji ang supplementary credit card na nakalink sa corporate account ko para mag-shopping ng walang limitasyon. Bumili ng Rolex watch, diamond jewelry, nagbayad ng mga luxury hotel, at nag-rent ng convertible sports car para mag-drive sa tabing dagat. Sa loob lang ng wala pang 20 araw, ang kabuuang nagastos nila ay umabot na sa 2.5 milyong piso. Nang makita ko ang mga numerong iyon sa screen, hindi na ako nakaramdam ng sakit o kawalan ng pag-asa, kundi isang nakakatakot na pagiging kalmado. Nanigas na ang sakit sa puso ko at naging kasing tigas ng bakal na determinasyon. Akala nila nabubulok na ako sa bahay. Handa na silang magplano ng party at tanggapin ang mana. Itinuring nilang basura ang buhay ko. Ginamit ang pera ko para tustusan ang walang hanggang kasakiman nila. Nagsalita ang ama ko. Binabasag ang katahimikan. Ano ang plano mo para ayusin ito? Kung gusto mo, ipapa-freeze ko ngayon din lahat ng credit cards nila sa abroad para maging pulubi sila sa kalsada ngayon din. Umiling ako at ibinaba ang iPad sa mesa. Mahina pero napakadiin ng boses ko. Wag na po, Papa. Hayaan niyo silang magpakasarap. Hayaan niyo silang lumipad ng mataas sa ilusyon ng kayamanan. Gusto kong i-enjoy nila ang buong 74 days ng bakasyon nila, ayon sa plano. Sa panahong yon, magpapagaling ako ng husto. Babawiin ang lahat ng legal documents, ililipat pabalik ang mga titulo ng ari-arian.
at tatanggalin siya sa posisyon bilang CEO ng kumpanya. Gusto ko, pag-uwi nila bitbit ang mga maleta nila at pagbukas ng pinto, sasalubungin sila ng pinakamasamang bangungot sa buhay nila. Babawiin ko lahat. Walang kulang kahit isang sentimo at ipaparamdam ko sa kanila kung paano mawalan ng lahat sa isang iglap. Ngumiti ng may pagmamalaki ang ama ko. Hinaplos niya ang ulo ko. Mabuti. Yan ang anak ko. Yung tungkol sa kumpanya at mga legal na dokumento, aayusin niya ng mga abogado natin. Mag-focus ka lang sa pagpapagaling mo. Sa mga sumunod na araw, habang nagpapagaling, palihim akong naglatag ng isang dambuhalang lambat. Ang 74 araw na paglustay ng pamilya ni Benji ng pera sa ibang bansa ay siya ring 74 araw ng aking pagbabagong anyo. Itinapon ko na ang aking kahinaan at pagiging sunod-sunuran para bumalik sa dati kong pagkatao. Isang matapang na babae, handang harapin at walisin ang mga basura sa buhay ko. Ang kwento ng paghihiganting ito ay nagsisimula pa lang. Mabilis lumipas ang panahon. Ang 74 araw ay parang isang mahabang panaginip na puno ng iba't ibang emosyon. Noong mga unang araw sa ICU ng ospital, kinailangan kong labanan ang matinding pisikal na sakit. Ang mga antibiotics at matatapang na gamot ay lubos na nagpahina sa akin. Ngunit sa tuwing ididilat ko ang mga mata ko at makikita ang nag-aalalang tingin ng aking ama at ang nakangiting mukha ng aking ina, sinasabi ko sa sarili ko na hindi ako pwedeng sumuko. Kailangan kong mabuhay, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa mga taong tunay na nagmamahal sa akin ng walang kondisyon. Sa ika-30 araw, nagsimula nang makita ang malaking pagbabago sa katawan ko. Nakakababa na ako ng kama at nakakapaglakad-lakad sa garden ng ospital. Ang mga espesyal na pagkain na inihanda ng mga nutritionist at ang mga rare supplements na ipinadala pa ng ama ko mula abroad ay nakatulong para bumalik ang timbang ko. Ang dati kong maputla at tuyot na balat ay nagkaroon na ng kulay. Ang buhok ko na nasira dahil sa kakulangan sa nutrisyon ay unti-unti nang naging makintab at malambot. Nang tumayo ako sa harap ng malaking salamin sa banyo, halos hindi ko makilala ang payat at mukhang bangkay na babae noong nakaraang buwan. Sa halip, ang nakita ko ay isang mukha na nagliliwanag, may matapang na tingin, at may kalmadong postura. Sa buong panahon ng pagpapagaling ko, hindi kailanman binanggit ng mga magulang ko ang pamilya ng biyenan ko para hindi ako ma-stress. Pero alam ko na para mabunot ng tuluyan ang ugat ng kasamaan nila, hindi pwedeng puro luha o galit lang ang puhunan. Kailangan ko ng batas at maingat na kalkulasyon. Humingi ako ng permiso sa ama ko para makausap ang personal legal team ng kumpanya. Si Attorney Mendoza, ang Head of Legal Department na may 20 taong karanasan, ay personal na pumupunta sa ospital tuwing hapon para mag-meeting kami. Nirepaso namin ang lahat ng titulo ng ari-arian. Ang luxury condo sa BGC, kung saan halos mamatay ako, ay binili ko, bago pa man ako ikasal gamit ang trust fund ko. Sa titulo, pangalan ko lang ang nakalagay. Walang kahit anong karapatan si Benji doon. Para naman sa trading company, itinayo ko ito mula sa sarili kong kapital. Pero dahil gusto kong protektahan ang ego ni Benji sa harap ng mga kamag-anak niya, gumawa ako ng special power of attorney pa na nagtatalaga sa kanya bilang CEO habang ako ay nanatili bilang isang simpleng warehouse manager. Maingat na binuklat ni Attorney Mendoza ang bawat pahina ng mga dokumento at ipinaliwanag. Ma'am Anika, ayon sa batas, kayo po ang may hawak ng 95% ng shares ng kumpanya. Si Sir Benji ay isa lamang empleyado na itinalaga bilang CEO base sa SPA mula sa inyo. Anumang oras, maaari ninyong bawiin ang kapangyarihang iyon at tanggalin siya sa pwesto nang hindi kailangan ang kanyang pirma o permiso. Ang mga credit cards na ginagamit niya ngayon para magpakasarap sa abroad ay mga supplementary cards na nakalink din sa inyong personal na account. Nang marinig ko iyon, ngumisi ako isang mapait na ngiti sa katangahan ko noon, pero ngiti ng panalo para sa laro ngayon. Inutusan ko si Attorney Mendoza na ihanda na agad ang lahat ng kailangang legal documents. Una, ang formal na resolusyon para tanggalin si Benji bilang CEO. Pangalawa, ang pagbawi sa lahat ng SPA niya sa kumpanya. Pangatlo, ang pag-prepare ng bank orders para i-freeze ang aming joint accounts at i-block ang lahat ng supplementary credit cards na naghihintay na lang ng signal ko. Lahat ng proseso sa SEC at mga bangko ay palihim na inayos sa tulong ng napakalawak na koneksyon ng pamilya ko.
Habang busy ako sa mga numero, kontrata, at mga batas, sa kabilang panig ng mundo, sarap na sarap pa rin ang pamilya ni Benji sa ilusyon ng kanilang yaman. Patuloy silang nagpo-post ng mga pictures ng kanilang pag-iinarte at pagbili ng mga mamahaling gamit sa Europe. Nilulustay nila ang pawis at dugo ko nang may mindset na sila ang tagapagmana ng isang taong patay na. Ang pagkakaiba ng kalmado at matalinong pagpaplano ko rito kumpara sa katangahan at kasakiman nila doon ay nagpaganda palalo sa bitag na inihanda ko. Sa limintong araw, formal nang idineklara ng head doctor na tuluyan na akong magaling. Normal na ang lahat ng vital signs at laboratory tests ko. Kontrolado na ang cancer cells dahil sa pinakabagong gamot. Nagpaalam ako sa mga magulang ko na lalabas na ako ng ospital at babalik sa kondo sa BGC para ihanda ang pinakamagandang eksena sa buhay ko. Pumayag ang ama ko, pero iginiit niya na ipapabantay ako sa pinakamagaling na security team ng kumpanya. Sa pangunguna ni Hector, isang dating sundalo na may malaking pangangatawan at bihasa sa martial arts. Pagbalik ko sa pamilyar na kondo na iyon, nilinis na ito, na-disinfect, at pinalitan na ng mga tao ng ama ko ang mga nasirang gamit. Wala na ang madilim at nakapanlulumong aura ng bahay. Napalitan ito ng mainit na amoy ng cinnamon essential oil. Maingat kong pinili ang isusuot kong damit, isang marangyang pulang silk dress, pinaresa ng isang eleganteng balabal. Umupo ako sa harap ng vanity table, maingat na naglagay ng lipstick at makeup. Ang reflection sa salamin ay isang babaeng makapangyarihan, elegante, at wala ng bahid ng kahinaan. Naglakad ako papunta sa sala, umupo sa malambot na sofa habang umiinom ng tsaa. Sa paligid ko, 4 na bodyguards na nakasuot ng itim na suit at shades ang nakatayo ng tuwid sa 4 na sulok ng kwarto. Handa na ang lahat. Nakalatag na ang bitag. Hinihintay na lang na kusa itong pasukin ng mga sakim na biktima. Ang 74-day transformation ko ay hindi lang pagpapagaling ng katawan, kundi ang muling pagsilang ng isang matibay na kaluluwang determinadong kunin ang hustisya, 3:00 na ng hapon. Ayon sa impormasyong ibinigay ng security team ng ama ko, lumapag na sa Naya ang flight galing Europe na sinasakyan ng pamilya ni Benji, 2 oras na ang nakalipas. Malamang nagkukumahog na silang isakay ang mga maleta nilang puno ng luxury items sa taxi pabalik sa kondo. Kalmado lang ang tibok ng puso ko, walang kahit anong kaba. Tahimik na tahimik ang sala, tanging ang tunog lang ng orasan sa dingding ang naririnig. Humigop ako ng tsaa. Nakatalaga si Hector, ang kapitan ng mga bodyguard, 1 metro mula sa akin. Ang tindig niya ay parang pader. Nakahanda ang 3 pang bodyguard. Diretso ang tingin nila sa matibay na pinto. Ang buong bahay ay naglalabas ng aura ng kapangyarihan at malamig na pagbabanta. Mula sa labas ng hallway, nagsimula nang marinig ang paghila ng mga maleta. Sinabayan pa ng malakas na tawa at kwentuhan ni na Benji at ng kanyang pamilya. Maganda ang soundproofing ng kondo na ito. Pero dahil ang lakas ng boses nila para magyabang sa mga kapitbahay, dinig na dinig ko ang bawat salita nila mula sa loob. Ang matinis na boses ni Nanay Rosa ay dinig na dinig. Benji, dahan-dahan sa bagong bag ko. Limited edition yan. 100,000 ang halaga. Masugatan lang ng konti. Sasakit ang dibdib ko. Pag uwi natin, magpahinga lang tayo saglit, tapos buksan mo agad yung laptop mo. Maghanap ka ng magandang funeral service. Panigurado mabaho na ang bangkay ni Anika. Mag-hire na rin tayo ng professional cleaning team para hindi mangamoy sa magandang bahay ko. Sumagot si Dayan ng may tuwa. Correct, kuya! Pagkatapos ng burol, tawagan mo agad yung abogado para i-transfer agad sa pangalan natin tong kondo, pati yung sa kumpanya. Palitan na agad ng pangalan ang CEO. May nakita na akong pink na sports car. Pagkatapos ng lahat ng problema kay Ate Anika, bibilhan mo ko nun ha? Tumawa ng malakas si Benji. Tawang akala mo siya ang panalo sa laro. Nanay Dian, relax lang kayo. Ako nang bahala. Kompleto na ang mga dokumento, kaya mabilis lang ang pag-claim ng mana. Lahat ng pera sa bahay na to, atin na. Ano man ang gusto nyong bilhin, pwede. Ngayon, ihanda nyo na ang mga ilong nyo ha? Bubuksan ko na ang pinto. Narinig ko ang tunog ng beep-beep mula sa smart lock sa labas. Nag-input ng passcode si Benji. Wala siyang kaide-ideya na noong gabing isinugod ako sa ER, ipinag-utos na ng ama ko na palitan ang lahat ng lock at maglagay ng bagong security system. Tumunog ng error ang pinto. Nagreklamo si Benji. Ang weird. Bakit mali yung passcode?
Pinalitan ko na to ng birthday ni Dayan bago tayo pumunta ng airport Nagsalita si Nanay Rosa. Ulitin mo nga. Baka mali lang pindot mo. Nakakapagod ang biyahe. Gusto ko na pumasok at humiga. Sinubukan ulit ni Benji. At nag-error ulit ito. Mula sa loob, sinanyasan ko si Hector. Tumango siya at kalmadong naglakad papunta sa main door. Inikot niya ang lock mula sa loob at biglang binuksan ng malaki ang pinto. Bumukas ang pintong kahoy. Pumasok ang liwanag mula sa hallway, direktang tumama sa tatlong mukhang inis at pagod. At pagkatapos, Atis 2, sa loob ng isang segundo, nanigas ang lahat ng ekspresyon nila. Nawala ang mayabang ng ngiti ni Benji at napalitan ng nanlalaking mga mata na parang luluwa. Nalaglag ang panga ni Nanay Rosa at bumagsak sa sahig ang mamahaling bag niya ng may malakas na kalabog. Napaatras ng isang hakbang si Dayan at nadapa sa malaking maleta. Ang nasa harap nila ay hindi isang madilim at magulong bahay na amoy bangkay. Nakatayo sila sa harap ng isang maaliwalas na sala na amoy ang nakaka-relax na amoy ng essential oils at sa gitna ng kwarto, sa ibabaw ng mamahaling sofa, nakaupo ako. Nakasuot ng matingkad na pulang silk dress, may aura ng isang makapangyarihang reyna na sinasalubong ang mga taksil. Sa paligid ko, 4 na naglalakihang lalaki na nakasuit at may matitipunong katawan ang nakatitig sa kanila ng kasing talim ng kutsilyo. Dahan-dahan kong ibinaba ang tasa ng tsaa sa glass table at ngumiti ng tipid. Ang ngiti ko ay napakakalmado, pero parang nagpayelo sa buong paligid. Nagsalita ako ng mahina, pero malinaw. Kamusta ang bakasyon sa Europe? Napaaga yata ang uwi ninyo. Bakit nakatayo lang kayo riyan? Pasok kayo. Nakabukas na ang pinto. Wala ni isa sa kanila ang nakapagsalita. Parang silang mga naging bato na nakapako sa kinatatayuan. Ang katotohanan sa harap ng mga mata nila ay sobrang hindi kapanipaniwala at nakakatakot kumpara sa inisip nila. Sa loob ng 74 araw, ang babaeng akala nila ay patay na sa gutom at uhaw sa gitna ng dilim, ay nandito, malusog, nakakabighani, at may buong kontrol sa bahay na ito. Ang nakamamatay na sorpresang ito ang unang regalo ko sa kanila sa araw ng kanilang pag-uwi. Bumalatay ang nakakasakal na katahimikan. Si Nanay Rosa ang unang nakabawi mula sa pagkagulat. Ang pagiging palengkera niya at pakiramdam na siya ang reyna ng bahay ay nanaig sa kanyang takot. Padabog siyang pumasok, idinuro ang mukha ko at sumigaw ng matinis. Anika, hindi ka papatay? Kung hindi ka papatay, bakit ang lakas ng loob mong palitan ng passcode ng pinto? At sino tong mga lalaking to? Habang wala ang asawa mo, nagdadala ka ng mga lalaki sa bahay para magpakasarap? Napakawalang hiya mong babae. Sinisira mo ang pangalan ng pamilya ko. Nang makitang nagsalita ang nanay niya, bumalik din ang tapang ni Benji. Nagmamadali siyang pumasok, nagpanggap na isang asawang pinagtaksilan, at sumigaw. Tama si nanay. Magpaliwanag ka sa akin. Sa loob ng 74 days, anong ginawa mo rito sa bahay? Bakit may mga bodyguards dito? Huwag mong isiping porket may sakit ka, pwede mo nang gawin ang gusto mo. Hindi ka pwedeng mag-inarte rito. Si Dian na nagtatago sa likod nila ay nakisali rin. Siguro nagkunwari lang siyang malubha ang sakit para paalisin tayo. Tapos dito sa bahay nagpapaparty siya kasama ang mga lalaking yan. Tingnan nyo nga, yung suot at makeup niya, halatang halata na yung tunay niyang ugali. Tahimik lang akong nakaupo sa sofa, hinayaan silang magtapo ng mga paratang at imbento. Ang basurang drama nila ay mas lalo lang nagpapakita ng kawalang hiyaan at bulok nilang pagkatao. Dahan-dahan akong tumayo, inayos ang dress ko ng sobrang kalmado. Hahakbang sana si Hector para patahimikin sila at protektahan ako sa mga insulto, pero sinanyasan ko siyang huminto. Naglakad ako papunta sa Nara coffee table, kinuha ang isang makapal na folder ng mga dokumento, at lumapit kina Benji. Malamig na tiningnan ko ang mga mukha nilang pilit na nagmamatapang. Tapos na ba kayong magsalita? Kung tapos na, buksan ninyo ng maigi ang mga mata ninyo at tingnan nyo ito. Pagkasabi noon, malakas kong inihagis ang folder sa dibdib ni Benji. Ang lakas ng impact ay naging dahilan para magliparan ang mga papel at bumagsak sa sahig. Ang mga papel na puno ng numero ay nagkalat sa kanilang mga paanan. Kopya iyon ng kanilang credit card transactions sa abroad sa loob ng 74 araw. Yumuko sina Benji at Nanay Rosa para tingnan ito at nagsimulang magbago ang kanilang mga mukha. Nagsalita ako ng malakas at malinaw. Binabasa ang bawat gastos na nakabisado ko na. Noong
15 nang nakaraang buwan, nag-swipe si Benji ng 900,000 piso para bumili ng Rolex watch sa Italy. Nang oras na iyon, nire-revive ako dahil sa heart failure sa ER. Noong ika-22, nag-swipe si Dayan para bumili ng 3 Chanel bag sa Paris sa halagang 650,000 piso. Nang mismong araw na yon, kailangan kong turukan ng gamot na nagkakahalaga ng 130,000 piso para lang madugtungan ang buhay ko. Ika-5 ng buwang ito, gumastos si Nanay Rosa ng 150,000 piso para sa dinner sa isang Michelin star restaurant at mamahaling makeup. Samantala, ang manugang niya ay nag-aaral ulit maglakad dahil lumiit na ang mga paa niya kakaratay sa kama. Lalong lumakas ang boses ko at umalingaw-ngaw sa buong sala. Sa kabuuan, gumastos ang pamilya ninyo ng higit 2.5 milyong piso sa loob ng 74 araw. Lahat ng ginastos nyo ay galing sa supplementary cards ng kumpanya ko na nakalink sa sarili kong personal account. Kinuha nyo ang pera ko, nilustay ang pawis ko, lumipad papuntang Europe para magpakasarap, at iniwan ako sa bahay matapos itapon ang gamot ko. Patayin ang kuryente, at isara ang tubig na may layuning patayin ako. Isang plano ng pagpatay at pagnanakaw. Akala nyo ba kapag namatay ako walang makakaalam? Nanginginig na sumagot si Nanay Rosa, nauutal. Anong pinagsasasabi mo? Sinong nagplanong patayin ka? Pinatay yung ilaw at tubig kasi siguro may sira sa Meralco at Manila Water. Huwag kang magbintang. Namumutla si Benji. Narealize niyang hindi lang alam ko ang lahat, kundi may matibay rin akong ebidensya. Sinubukan niyang baguhin ang diskarte. Pinalambot niya ang boses niya. Nagkukunwaring nagsisisi. Anika, nagkakamali ka. Umalis kami para magbakasyon kasi book na yung ticket. Hindi na pwedeng i-cancel. Yung tungkol dito sa bahay, akala ko tatawag ka ng tao para tulungan ka. Tingnan mo, ngayon magaling ka na. Mag-asawa tayo. Pag-usapan natin to ng maayos. Tumawa ako ng malakas. Isang mapait na tawang umalingaw-ngaw. Pag-usapan ng maayos? Wala kayong karapatang sabihin yan sa akin. Lahat ng kawalang hiyaan nyo, nakarecord. Mula sa pagtapon ng bote ng gamot sa basurahan, pagsara ng tubig, at pagpatay ng kuryente, lahat malinaw na nakuha ng hidden camera na itinago ko sa bookshelf. Huwag na kayong magkaila. Bistado na ang tunay niyang kulay. Ang pasensya at pagmamahal ko sa pamilyang to ay namatay na kasama ko noong malamig na gabing yon. Ang nakatayo sa harap niyo ngayon ay ang tunay na may-ari ng lahat ng kayamanang inaasam niyo. Ang hindi maitatanging ebidensya at ang matalim kong binitiwang salita ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa mga pagmumukha ni na Benji. Nawala ang lahat ng kayabangan nila. Napalitan ng labis na pagkatakot, nagkatinginan sila, tapos ay tumingin sa mga bank statements sa sahig, bago tiningnan ang 4 na malalaking bodyguards na nakahanda na. Si Dayan, ang spoiled na hipag ko, ay hindi na kinaya ang pressure at humagulgol ng umiyak. Mahigpit niyang niyakap ang mamahaling bag niya habang nagmamakaawa. Ate Anika, wala po akong alam. Yung pagtapon ng gamot at pagpatay ng kuryente, plano lahat yon ni Kuya Benji at ni Nanay. Sumama lang ako para mamasyal. Sorry na po ate. Ayoko pong madamay. Nang marinig ang anak niya, pinandilatan ito ni Nanay Rosa. Pero nanginginig din siya at hindi na makatayong tuwid. Mabilis na nagbago ang ugali niya. Humakbang siya para hawakan ang kamay ko at naging kaawa-awa ang tono niya. Manugang ko, alam kong mali ako. Kasalanan to lahat ni Benji sa pagiging padalos-dalos. Matanda na ako. Ulyanin, hindi ko na siya napagsabihan. Patawarin mo na ako anak. Patawarin mo na ang pamilya natin kahit ngayon lang. Isang pamilya pa rin naman tayo, di ba? Nagmadali ring lumapit si Benji. Nagpapakita ng matinding pagsisisi. Itinaas niya ang mga kamay niya at sumumpa. Anika, mali ako. Para akong sinapian ng masamang espiritu. Para gawin yon. Alam kong mahal mo pa rin ako. Ilang taon na tayong nagsasama. Matibay ang kasal natin. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para itama ang mali ko. Pangako, papasayahin kita habang buhay. Parang awa mo na. Huwag mo nang palakihin to. Nang makita ko ang 3 to na nagdadrama sa harap ko, nasuka ako. Ang kaplastikan at kaduwagan nila ay higit pa sa inaasahan ko. Handa nilang ilaglag ang isa't isa. Handa silang lumuhod kapag nakataya na ang sarili nilang interes. Walang nikatiting na sinseridad o totoong pagsisisi. Ginagawa nilang panangga ang kasal namin, pero nakalimutan nilang sila rin ang nagbaon nito sa hukay.
Malamig kong binawi ang kamay ko. Umatras ng isang hakbang para iwasan ang hawak ni Nanay Rosa. Tinitigan ko si Benji sa mga mata. Walang emosyon at matigas ang boses ko. Pamilya? Kasal? Sorry, pero natapos ang lahat ng yon noong gabing itinapon mo ang gamot na bumubuhay sa akin sa basurahan. Binigyan ko na kayo ng 74 days para i-enjoy ang natitirang marangyang pamumuhay nyo. Ituring nyo na yung huling awa ko sa inyo. Ngayon, tapos na ang panaginip. Gumising na kayo sa katotohanan. Pagkatapos noon, lumingon ako kay Hector. Tumango at nagbigay ng direktang utos. Hector, gawin niyo ang trabaho niyo. Ilabas niyo ang mga walang kinalaman na taong to sa pamamahay ko ngayon din. Pagkabigay ng utos, propesyonal, at mabilis na kumilos ang 4 na bodyguards. Naghiwalay sila sa 3 direksyon at hinawakan sina Benji at ang pamilya niya. Mahigpit na hinawakan ni Hector ang braso ni Benji. Napaaray si Benji sa sakit dahil hindi siya makapanlaban. Ang isang bodyguard ay kinandado ang braso ni Nanay Rosa at ang isa naman kay Dian. Sumigaw ng hysterical si Nanay Rosa. Nagwawala na parang baliw. Bitawan niyo ako! Biyenan niya ako! May karapatan akong tumira rito! Walang hiyang manugang. Ang kapal ng mukha mong palayasin ang biyenan mo. Makakarma ka rin. Sinubukan ding magpumiglas ni Benji habang sumisigaw. Anika, nababaliw ka na. Palalayasin mo ang sarili mong asawa? Bahay natin to. Nakatayo lang ako habang nakahalukip-kip at kalmadong sumagot. Nagkakamali ka. Ang kondo na to ay nakapangalan lang sa akin. Binili ng sarili kong pera. Bago pa tayo makasal. Wala kang kahit isang sentimong karapatan dito. Ilabas niyo sila. Walang imik na kinaladkad ng puwersahan ng 3 bodyguards ang pamilya ni Benji palabas. Walang kwenta ang paglaban nila sa pisikal at galing ng mga propesyonal. Padabog silang itinulak sa labas ng hallway. Ang ika-4 na bodyguard ay mabilis na kinuha ang lahat ng mga bago at mamahaling maleta nila at inihagis sa labas. Ang mga maleta kasama na ang Rimowa luggage ay tumama sa dingding ng hallway na lumikha ng malakas na kalabog. Tumili si Diane at gumapang sa sahig para pulutin ang tumilapon niyang designer bag. Nagkandadapang tumayo sina Benji at Nanay Rosa. Gusot-gusot na ang mga damit nila at namumutla ang mukha sa sobrang hiya. Humakbang ako papunta sa pinto. Tiningnan sila ng may pandidiri mula sa ibaba ng aking mga paa at nagbigay ng huling babala. Mula ngayon, wala na kayong anumang kinalaman sa akin. Bawal na kayong tumapak sa kondo na to. Kapag sumubok pa kayong bumalik at manggulo rito, ipapapulis ko kayo sa kasong trespassing. Humanda kayong makulong. Matapos magsalita, umatras ako at malakas na isinara ang pinto. Pinutol ng tunog na iyon ang pag-iyak at pagmumura nila mula sa labas. Kinuha ko ang cellphone ko, binuksan ang smart home app, at binura lahat ng lumang fingerprints at pinalitan ng mas mahirap na passcode. Sa wakas, bumalik din sa pagiging tahimik at malinis ang bahay ko. Ang unang hakbang sa paglilinis na ito ay tapos na, pero umpisa pa lang ito ng tuluyang pagwasak sa pamilya nila. Kinaumagahan, binati ng mainit na araw ang Metro Manila, isang bihirang pagkakataon ngayong panahon ng habagat. Gumising ako ng maaga, sariwa at puno ng enerhiya. Matapos ang mahimbing na tulog na walang bangungot, nagsuot ako ng maayos na damit pang opisina, isang puting silk blouse, itim na pencil skirt, at eleganteng coat. Oras na para ayusin ang kalat na iniwan ni Benji sa kumpanya at putulin ang lahat ng mapagkukunan nila ng pera. Kasama ang security team ko, ang una kong destinasyon ay ang head office ng isang pangunahing bangko sa syudad. Bilang top priority client, sinalubong ako mismo ng branch manager sa VIP room. Ipinatong ko ang ID ko at mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Nagbigay ng direktang utos na i-freeze ang lahat ng pera sa 2 joint accounts namin ni Benji. Bukod doon, ipinablock ko rin ng permanente ang lahat ng supplementary credit cards na nakapangalan kina Benji, Dian, at Nanay Rosa na nakakonekta sa account ng kumpanya. Ipinalipat ko rin lahat ng time deposits ko sa isang bagong secure na account na ako lang ang makaka-access. Napakabilis kumilos ng staff ng bangko. Wala pang 15 minuto, sunod-sunod na pumasok ang confirmation messages sa cellphone ko. Lahat ng pinanggagalingan ng pondo na sumusuporta sa magarbong buhay ni Benji at ng kanyang pamilya ay formal nang naputol. Mula ngayon, hindi na sila makakakuha kahit isang sentimo sa akin. Pag alis sa bangko, dumiretso kami sa opisina ng trading company na itinayo ko.
Nakatayo ng marangya ang Grade A office building sa gitna ng Makati Central Business District, CBD. Ang tagal na rin noong huli akong pumunta rito, hindi bilang isang mababang warehouse manager, kundi bilang pinakamataas na pinuno. Naglakad ako papasok sa main lobby nang may kumpiyansa at autoridad. Nagulat at nalito ang receptionist at ang mga department heads nang makita ako. Dumiretso ako sa malaking boardroom at inutusan ang head ng HR at ang chief accountant na magpatawag ng emergency meeting. Doon, ipinakita ko ang mga dokumento na nagpapatunay na hawak ko ang 95% ng shares, pati na rin ang pagbawi sa lahat ng SPA at ang resolusyon sa pagtanggal kay Benji bilang CEO, epektibo agad-agad. Lahat ng proseso sa SEC at mga bangko ay naayos na ng abogado ko. Ngayon, oras na para sa formal na anunsyo. Bandang 10:00 ng umaga, kararating lang ni Benji sa opisina. Nakasuot siya ng bagong suit na binili pa niya sa Italy. Naglalakad siya ng mayabang bilang isang CEO, walang kaalam-alam sa bagyong dumating. Paghakbang pa lang niya sa automatic glass doors, hinarang na siya ng 2 security guards. "Sorry po, Sir Benji. Bawal na po kayong pumasok." Nanlaki ang mga mata ni Benji at sumigaw. "Mga bulag ba kayo? Ako ang CEO ng kumpanyang to. Sinong nagbigay sa inyo ng utos na harangin ako?" Tabi. Eksakto naman paglabas ng head ng HR na may dalang maliit na karton na naglalaman ng iilang personal na gamit ni Benji mula sa desk niya, kasama ang isang notice of termination. Malamig na iniabot ng HR manager ang karton kay Benji at nagsalita. "Sir, ayon po sa desisyon ng Board of Directors at ng majority shareholder na si Ma'am Anika, formal na po kayong tinanggal sa posisyon bilang CEO simula kaninang umaga. Hindi na po kayo empleyado rito. Pakikuha po ang mga gamit ninyo at umalis na kayo sa building." Nanigas si Benji. Nanginginig ang mga kamay nang kunin niya ang termination letter. Kasabay nito, malakas na nagring ang cellphone niya sa bulsa. Si Dian ang tumatawag, umiiyak at natataranta. "Kuya Benji, tulungan mo ko. Nagko-coffee kami ng mga friends ko sa Greenbelt. Nung magbabayad na sana ko. Sabi nung cashier, declined daw yung card. Sinubukan ko yung ibang cards, declined din. Wala akong dalang cash kahit piso. Pinagtatawanan ako ng mga kaibigan ko rito. I-check mo nga yung account, kuya." Natatarantang binuksan ni Benji ang banking app sa phone niya. Isang pulang notification lang ang lumabas sa screen. "Account has been frozen upon request of the primary account holder. All transactions declined." Nakatayo lang siya sa gitna ng lobby. Nahulog ang karton na hawak niya at nagkalat ang mga laman nito. Lahat ng kayabangan na binuo niya sa pagiging linta ay tuluyang nadurog. Sa loob lang ng wala pang 24 oras, mula sa mga taong nagtatampisaw sa yaman, si Benji at ang pamilya niya ay hinubaran ng lahat ng peking karangyaan formal na naging hampas lupa, walang ni isang pisong duling, sa gitna ng malupit na realidad. Ang parusa kong ito ay naging matinding dagok. Simula ng panibagong kabanata ng pagdurusa para sa mga taong walang utang na loob. Matapos palayasin sa naglalakihang office building, bagsak balikat na naglakad si Benji sa bangketa habang yakap-yakap ang maliit na karton ng kanyang mga basurang gamit. Ang malamig na simoy ng habagat ay tumagos sa manipis niyang suit, kaya siya ay nanginig. Sa bulsa niya, patuloy ang pagring ng cellphone mula sa nanay at kapatid niya. Sinagot niya ito ng may pagod na boses. Ibinalita na na-freeze na ang lahat ng accounts at kasisante lang niya sa trabaho. Mula sa kabilang linya, nakakabingi ang iyak ni Dian at ang mga reklamo ni Nanay Rosa. Nagkita-kita silang tatlo sa isang karinderya sa tabi-tabi. Malayong-malayo sa magagara nilang itsura. Nang bumaba sila ng eroplano ngayon ay mukha na silang mga gusgusin. Ang mga gasgas nilang Rimowa na maleta ay nakahilata sa maalikabok na sahig. Mugtong-mugto ang mga mata ni Dian. Kalat-kalat ang make-up. Nakayuko si Nanay Rosa sa isang plastik na silya. Mukhang natataranta. Kinalkal ni Benji ang lahat ng bulsa niya at ang perang nakuha niya ay nasa 200 piso na lang. Hindi man lang aabot ang halagang iyon para mag-taxi at i-transport ang mga maleta nila, lalo na ang maghanap ng disenteng matutuluyan. Pagsapit ng gabi, ang lamig sa Maynila ay nanunuot sa balat. Walang ibang choice si Benji kundi isangla ang ilang mamahaling gamit na kakabili lang nila. Dinala niya sa isang pawn shop ang Chanel bag ni Dian at ang Rolex watch niya. Pero dahil wala silang maipakitang authenticity cards, at nakita ng may-ari ng pawn shop na desperado sila, binili ito sa napakamurang halaga, wala pang 10% ng orihinal na presyo nito.
Habang hawak ang kaunting pera, naramdaman ni Benji ang pait ng katotohanan. Ang mga luxury items, kapag walang aura ng yaman, ay mga walang kwentang bagay na hindi kayang iligtas ang buhay nila. Gamit ang kakarampot na pera, humanap silang tatlo ng isang murang bed space sa isang masikip na iskinita sa squatters area. Ang kwarto ay mamasa-masa, masikip, nagtutuklap ang pintura, at amoy amag. Walang malambot na kutson o aircon, kundi isang sira-sirang kahoy na kama at manipis na kumot. Napaluha si Nanay Rosa. Kahapon lang, natutulog siya sa isang 5-star hotel. Ngayon, kailangan niyang magsiksikan sa masukal na lugar na ito. Ang unang hapunan nila ay 3 cup noodles na tinimplahan gamit ang mainit na tubig na hiningi lang sa may-ari ng paupahan. Gutom na gutom sila, pero walang may ganang kumain. Ang pagod, pagkadismaya, at takot para sa bukas ay nagsimula ng sirain ang marupok na samahan ng pamilya nila. Nagsimula silang magsisihan. Padabog na ibinaba ni Nanay Rosa ang tinidor niya, idinuro ang mukha ni Benji, at sinigawan. Kasalanan mo to lahat. Naging asawa ka nga, pero ang tanga-tanga mo. Hinayaan mo lang, yung asawa mo na kontrolin lahat. Ngayon, nawala na sa tin lahat. Bakit sabi mo noon kontrolado mo na lahat? Sabi mo mapapasa iyo na agad ang mana. Tingnan mo ngayon, dinamay mo pa kong matanda ka sa paghihirap mo. Hindi nagpatalo si Benji. Sinigawan niya pabalik ang ina. Ginawa ko to para sa inyo. Nung niswipe ko yung card para ibili kayo ng bag at relo, nagreklamo ba kayo? Tawa nga kayo ng tawa. Ngayong may problema na. Bakit sa akin niyo sinisisi? Dahil sa pagtatalo, lalong nainis si Dian. Ibinato niya ang cup noodles sa sahig at humagulgol. Tama na yan. Hindi maayos ng pag-aaway niyo ang problema natin. Ayoko nang tumira sa maruming lugar na to. Bukas, pumunta ka sa opisina ni Ate Anika, kuya. Bawiin mo yung pera natin. Kahit yung pampatuition ko na lang. Kapag hindi, hihinto na lang ako sa pag-aaral. Sa malamig na kwartong iyon, ang halo-halong pag-aaway at iyak ay lumikha ng isang nakakaawang sitwasyon. Isang gabi pa lang nilang naranasan ng hirap, lumabas agad ang pagiging makasarili at spoiled nila, ni hindi nila pinagsisihan ang mga kasamaang ginawa nila sa akin, at naging abala lang sa pagsisihan para sa pansariling interes na nawala. Ang pagdurusang ito ay simula pa lang ng parusang kakaharapin ng mga konsensya nila. Kinaumagahan, kakarating ko pa lang sa opisina, tumatakbong pumasok ang assistant ko na natataranta. Sa lobby sa baba, gumagawa ng iskandalo sina Benji at ang pamilya niya, kinukuha ang atensyon ng maraming empleyado at bisita. Dahil sa desperasyon, nagdesisyon silang gumawa ng drama. Umaasang sa pamamagitan ng public pressure ay susuko ako at bibigyan sila ng pera. Mula sa CCTV monitor na nakakonek sa opisina ko, pinanood ko ang buong cheap na teleserye nila. Sinadya ni Nanay Rosa na lagyan ng putik ang mukha niya para magmukhang kaawa-awa. Nakaupo siya sa kumikinang na marble floor. Pinaghahampas ang sahig habang umiiyak ng malakas. Tingnan niyo po kaming lahat. Ninakaw ng manugang ko ang lahat ng yaman namin at pinalayas ang asawa niya at ang biyenan niya. Inalagaan namin siya noong may sakit siya. Ngayong magaling na siya, pinabayaan niya kaming mamatay sa gutom. Nakatayo si Benji sa tabi niya. May malungkot na mukha. Sinusubukang magpaliwanag sa mga taong nanonood. May kalaguyo po ang asawa ko. Pinagtulungan nila akong iset up para kunin ang kumpanyang pinaghirapan kong itayo. Gusto ko lang siyang makausap ng maayos. Pero pinagtabuyan kami ng mga guards niya. Magaling din umarte si Dayan. Humahagulgol habang nagmamakaawa. Napakalupit ng ate ko. Ipinutol niya ang pambayad ko sa unibersidad. Gusto niya akong tumigil sa pag-aaral. Wala na po kaming matirhan. Umaasa lang po kaming bibigyan niya kami ng pagkakataong mabuhay. Dumami ang mga taong nakikiusyoso. Nagsimula ng magbulungan at kinailangan ng mga security guards ng building na gumawa ng harang para hindi sila makapasok ng tuluyan. May mga nagsimula na ring kumuha ng video gamit ang kanilang mga cellphone. Tahimik lang akong nakaupo sa executive chair ko. Humihigop ng mainit na kape. Hindi ako galit at wala akong planong bumaba para makipagtalo sa kanila. Ang mga taong walang hiya ay gagawin ang lahat kapag desperado na. Inutusan ko ang assistant ko na tumawag sa building management at sa mga pulis para ayusin ang panggugulo nila. Habang busy sila sa pag-arte sa lobby, palihim ng kumilos ang PR team ko. Isang napakadetalye at kompletong post na may matitibay na ebidensya ang in-upload sa Facebook at TikTok. Ang laman nito
ay hindi paninira, kundi mga totoong CCTV footages. Ang unang video ay ipinakitang malamig na itinatapon ni Benji ang lahat ng gamot ko sa basurahan bago pinatay ang kuryente at tubig bago umalis. Ang pangalawang video ay compilation ng mga photos at live videos ng kanilang pagpapakasarap sa Europe na kinuha mula sa sarili nilang social media, kasama ang kopya ng credit card bills na umabot ng 2.5 milyong piso habang nag-aagaw buhay ako. At ang huli ay ang nakakatawang video nila na nagpapagulong-gulong at nag-iinarte sa lobby ng building ngayon mismo. Sa loob lang ng ilang oras, nag-viral ang post. Sumabog ang galit ng mga netizens, Tulfo-style cancellation, na may daan-daang libong shares at comments na kinokondena ang kalupitan ng pamilya ni Benji. Nandidiri ang mga tao sa maitim na balak ng isang asawa na gustong patayin ang asawa niya para lang sa yaman. Bumuhos ang matatalim na komento. May nagsulat, mas masahol pa sa hayop yung lalaking to. Dapat mabulok sa kulungan. May nag-comment din ng, nakikipalamon na nga lang sa asawa, nagplano pang pumatay, tapos ngayon pinalayas, nakuha pang magdrama, mga walang kwentang pamilya. Napakalakas ng kapangyarihan ng social media. Mabilis na nahanap at naipost ng mga netizens ang mga personal na impormasyon nila. Tuluyang nawasak ang maskara ng biktima na suot-suot nila sa lobby. Dumating ang mga pulis at pinagtabuyan ang pamilya ni Benji. Naglakad silang bagsak ang balikat, sinasabayan ng mga mura at pandidiri ng mga taong nasa paligid. Hindi natutulog ang Diyos, kahit gaano mo pa itago ang kasamaan, sa huli ay lalabas ito at huhusgahan ng lipunan. Ang bagyo sa social media ay mabilis na kumalat sa tunay na buhay, ginawang isang malaking trahedya ang buhay ng pamilya ni Benji. Matapos lumabas ang katotohanan, sumara na ang lahat ng pintuan para sa kanila. Naranasan na nila kung paano itakwil ng buong Pilipinas. Si Benji, bilang utak ng lahat ng ito, ay naging public enemy number 1. Ubus na ang pera niya, sinubukan niyang mag-apply sa mga mababang trabaho. Pero kilala na siya ng lahat. Nang pumunta siya para sa isang interview, namukhaan agad siya ng HR manager at malupit siyang pinagtabuyan. Hindi kami tumatanggap ng mga taong may bulok na ugali. Tulad mo, umalis ka rito. Huwag mong dumihan ang opisina namin. Na-blacklist siya sa lahat ng kumpanya. Hindi rin naging maganda ang sinapit ni Dian. Nag-viral ang drama niya sa universidad. Pagpasok pa lang niya, pandidiri na ang tingin sa kanya ng lahat. Ang mga kaibigan niyang dating humahanga sa kayamanan niya ay umiwas na. Ang masaklap, pinatawag siya ng pamunuan ng eskwelahan at binigyan ng expulsion notice dahil sa malalang paglabag sa ethics at dahil na rin sa mga hindi bayad na tuition fees. Nawasak ang kinabukasan niya. Si Nanay Rosa naman, naranasan ang pinakamasamang araw niya sa palengke. Nang bibili sana siya ng gulay, nakilala siya ng tindera mula sa viral video. Agad siyang binuhusan ng maruming tubig at pinagtabuyan. Layas! Hindi ako magbebenta kahit ano sa isang demonyong biyena na katulad mo. Matanda ka na pero wala kang konsensya. Nakikipagsabuatan ka pa sa anak mong mamatay tao. Walang magbebenta sa'yo rito sa palengke. Nakisali na rin ang ibang mga tindera sa pagmumura sa kanya hanggang sa kumaripas siya ng takbo. Ang rurok ng paghihirap nila ay nang bumalik sila sa paupahan. Ang may-ari ng bed space, isang masungit na lalaki, ay naghihintay na sa pinto. Inihagis niya ang mga gamit nila sa kalsada at sinabing, "Lumayas na kayo rito ngayon din. Kanina pa may mga taong nagpupunta rito para hanapin kayo at ginugulo ang ibang nangungupahan. Isipin nyo na lang na yung rent nyo ng ilang araw ay limos ko na sa inyo. Kunin nyo yung mga basura nyo at lumayas na kayo rito." Sumapit ang gabi. Nanunuot sa buto ang lamig sa Metro Manila. Silang tatlo ay naiwang nakatambay sa kalsada. Walang pera, walang pupuntahan, pagod, gutom, at nilalamig. Sa huli, hinila nila ang mga sira nilang maleta patungo sa ilalim ng EDSA flyover, nagsiksikan sa sulok para umiwas sa hangin. Nanginginig na niyakap ni Nanay Rosa si Dian. Nakatulala lang si Benji. Sa gitna ng nanlalamig na gabi, naramdaman nila ang epekto ng sarili nilang kalupitan. Ang mga mamahaling damit nila ay hindi na kayang magbigay ng init. Ang mamahaling bag ay nakahilata sa lapag, walang kwenta. Dati, iniwan nila ako sa dilim at kamatayan. Ngayon, binabalik sa kanila ng karma ang matinding kawalan ng pag-asa, pero mas malala pa. Ngayon ang araw ng pagdinig para sa kaso ng annulment
at paghahati ng ari-arian sa pagitan namin ni Benji sa Regional Trial Court RTC. Pumasok ako sa korte na nakasuot ng eleganteng itim na suit, nakapusod ng maayos ang buhok ko, kalmado at punong-puno ako ng kumpiyansa. Sa likod ko ay ang pinakamagaling na legal team sa pangunguna ni Attorney Mendoza. Sa kabilang banda, napakaawa-awa ng itsura ni Benji. Payat na payat siya, may maiitim na eye bags. Gusot at marumi ang suot niya. Sina Nanay Rosa at Dian na sumama sa kanya ay nakayuko lang. Nagsimula ang pagdinig. Inilatag ng malinaw ni Attorney Mendoza ang lahat ng ebidensya. Ipinaliwanag niya ang pinagmulan ng lahat ng ari-arian, pati na ang kondo at kumpanya. Pinatunayan ng mga dokumento, bank statements, at deeds of sale na ang lahat ng iyon ay personal kong pag-aari na nakuha ko bago pa man ang kasal o nanggaling sa pamilya ko. Walang kahit anong naibigay na pera si Benji rito. Ang pinakamatinding bahagi ay noong ipanood ng huwes ang CCTV footage kung saan itinapon ni Benji ang mga gamot ko, pinatay ang kuryente, at isinara ang tubig. Nag-ingay ang buong korte sa galit. Humingi ang abogado ko ng danyos perhuwisyo na 1,000,000 piso dahil sa pisikal at emosyonal na pinsalang naranasan ko. Sinubukang ipagtanggol ni Benji ang sarili gamit ang mahinang boses. Your Honor, hindi ko po sinasadya. Nahulog lang po yung gamot. Nagmamakaawa po ako. Bigyan niyo sana ako kahit kaunting ari-arian para lang may pambuhay ako. Wala na po akong natitira. Ipinukpok ng huwes ang kanyang maso. Respondent, huwag ka nang magkaila. Pinapatunayan ng CCTV ang motibo mo. Ang batas ay nagpoprotekta sa karapatan, hindi sa kasakiman at kawalang hiyaan. Ang paghihirap mo ngayon ay resulta ng sarili mong gawa. Matapos ang deliberasyon, binasa ng huwes ang desisyon. Pinawalang bisa ang aming kasal. Annulment granted. Lahat ng ari-arian, kasama na ang kondo at kumpanya, ay ideklarang buong pag-aari ko. Ibinasura ang hiling ni Benji. Bukod doon, inutusan ng korte si Benji na magbayad sa akin ng moral at exemplary damages na nagkakahalagang 1,000,000 piso. Ipinukpok muli ang maso, tinapos ang madilim na kabanata sa buhay ko. Nakamit ko ang hustisya. Napaluhod si Benji sa sahig, na shock. Humagulgol sina Nanay Rosa at Dian. Ang desisyong ito ay hindi lang sumira sa mga pangarap nila, kundi nagbaon din sa kanila sa napakalaking utang na imposibleng mabayaran ng isang taong walang trabaho gaya ni Benji. Ito ang kabayaran sa kanilang walang hanggang kasakiman. Maaliwalas ang langit ng Maynila ngayon. Lumabas ako mula sa courthouse. Huminga, nang malalim ng sariwang hangin. Ang mabigat na pasanin na matagal kong pasan ay tuluyan nang nawala. Gumaan ang pakiramdam ko, naging mapayapa, at malaya. Wala na ang poot, purong kalayaan lang mula sa isang taong isinilang muli. Binuksan na ni Hector ang pinto ng luxury SUV para sa akin. Akmang papasok na sana ako nang may 3 madudungis na taong tumakbo at humarang sa daanan. Sina Benji, Nanay Rosa, at Dian. Sobrang nakakaawa ng mga itsura nila. Walang natirang dignidad, sabay-sabay silang lumuhod sa malamig na aspalto. Paulit-ulit na nagbaw si Nanay Rosa, dumudugo na ang noo niya. Anika, manugang ko. Alam kong napakalaki ng kasalanan ko. Ang pagtira ko sa ilalim ng tulay ay nagbukas ng mga mata ko. Mali ako. Anak, binulag ako ng pera. Patawarin mo na ako. Niyakap ni Dian ang mga binti ko habang umiiyak. Ate Anika, sorry po talaga. Ang tanga-tanga ko at nakisali sa paggawa ng masama sa inyo. Na-expel na ako sa school. Lumayo na ang lahat ng friends ko. Parang awa mo na, bigyan mo ko ng chance na magbago. Umiyak si Benji sa harap ko. Ang luha ng isang nasa hustong gulang na lalaki ay bumuhos. Anika, alam kong napakalaki ng kasalanan ko. Hindi ko hinihiling na balikan mo ako. Wala akong kwentang tao. Tatanggapin ko ang parusang to. Nakikiusap lang ako na bigyan mo ng kaunting pera ang nanay at kapatid ko para makauwi kami sa probinsya. Pangako ko, magtatrabaho ako ng mabuti para mabayaran ko ang mga utang ko. Huwag mo naman kaming hayaang mamatay sa gutom sa kalsada. Nakatayo lang ako at pinagmasdan sila. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, doon lang natin nare-realize kung ano talaga ang mahalaga. Ang mga luha ng pagsisisi nila ngayon ay mukhang totoo. Isang paggising ng konsensya matapos maranasan ang matinding paghihirap. Ang leksyong ito, kahit nahuli na, ay ang pinakamahalaga para sa kanila. Subalit, ang pag-unawa ay hindi nangangahulugang pagpaparaya. Ang pagpapatawad ay pagtanggal ng bigat sa aking puso,
Hindi para iligtas muli ang mga taong minsang nanakit sa akin. Hindi na ako galit sa kanila. Pero hindi na rin ako magbibigay pa ng anumang tulong. Pera at tulong ang naging kapalit sa mahal na leksyon sa buhay na ito. Tiningnan ko sila sa huling pagkakataon. Malambot, pero matigas ang boses ko. Tinatanggap ko ang mga sorry nyo. Pero sa pagitan nating lahat, tapos na ang lahat. Wala na tayong utang sa isa't isa. Ang daan sa harap ninyo ay pinili ninyo mismo. Tahakin ninyo ito at harapin ang sarili ninyong tadhana. Huwag na kayong magpapakita sa akin ulit. Matapos iyon, tuluyan na akong pumasok sa kotse. Sumara ang pinto, pinaghiwalay ang payapang mundo ko sa mundo ng pagdurusa nila. Isinara ko ang kurtina sa bintana, hindi na lumilingon pa pabalik. Masaya at magaan ang tono kong nagsalita sa driver. Kuya, tara na po, uwi na tayo. Hinihintay na po ako ni na Papa at Mama para mananghalian. Maayos na tumakbo ang kotse sa maaliwalas na daan. Sa likuran ko, nakaluhod pa rin sa kalsada ang tatlong tao, umiiyak sa matinding pagsisisi. Habang sa harap ko, nakalatag ang malawak na kalangitan, ang mainit na yakap ng mga magulang ko, at ang isang bago, maliwanag, at mapayapang buhay na naghihintay sa akin. Ang kwento ng kasakiman at pagtataksil ay nagtapos na, at napalitan na ng tunay na pagmamahal at walang katumbas na kapayapaan ng kaluluwa. Mga kaibigan, sa pagtatapos ng punong-puno ng dramang kwentong ito, nawa ay ang natitirang malamig na katahimikan sa madilim na kwartong iyon o ang imahe ng mga luhang puno ng pagsisisi sa ilalim ng tulay ay mag-iwan ng malalim na pagninilay-nilay sa ating lahat. Siguro mula sa kwentong ito, mapagtatanto natin na ang pinaka-nakakatakot na bagay sa mundo ay hindi ang sakit, kundi ang kasakiman at kalupitan ng puso ng tao, lalo na mula sa mga taong tinatawag nating pamilya. Ang pinakamalaking aral dito ay ang karma ay totoo at patas. Kung sino ang nagtanim ng kasamaan, siya rin ang aani ng pagkasira, itatakwil ng lipunan at ng batas. Sa kabilang banda, ipinapaalala rin sa atin ng kwentong ito ang kahalagahan ng pagiging independent at matapang ng isang babae. Sa pinakamalalang sitwasyon man, dapat tayo mismo ang may hawak ng manibela ng buhay natin, may sariling pera, at matapang na ipinagtatanggol ang ating tadhana. Huwag na huwag nating ibibigay ang buhay natin sa kamay ng ibang tao. Dahil ang lakas mula sa ating loob at ang dugong nananalaytay sa totoong pamilya ang ating pinakaligtas na kanlungan. Sa huli, kahit gaano pa kamahal ang damit o gaano karami ang yaman, hindi kailanman nito maitatago ang bulok na pagkatao. Tanging dalisay na pag-ibig, pasasalamat, at kabutihan lamang ang magiging matibay na pundasyon para mabuhay ang isang tao nang nakataas ang noo sa mundong ito.